kalalabs, alam niyo may sunog somewhere kasi yung araw sobrang orange pero yung sky is very gray. So means to si malapit yung sunog dito. Morning mga kalalabs. Hala, may sunog. Grabe yung yung araw, sobrang orange. Pasensya na kayo sa itsura ko, no. It's already 7:23 ng umaga. And magbibisi ako today kasi magshiship ako ng order sa akin. And ngayon lang ulit ako nakapag-vlog mga kalals kasi na-busy ako talaga sa pasabay. And I am super grateful kasi biruin nyo sa dami namin nag-business or nag-start ng mga online seller or Canada pasabay. May mga nag-order pa rin sa akin. Ayan siya, oh. Diba? Sobrang nakaka-happy. And meron pala akong mga Bath and Body Works dito. Actually, sold na yung iba dito. And ito na lang yung natira. Like, hindi naman ako nagpo-post ng bongga, pero may natira pa rin. Talapakita ko sa inyo yung natira. Baka interested kayo. So, ito yung available ko. So, meron akong 1,000 Wishes, merong Violet, merong Platinum, merong Butterfly. Meron ako nito, Coastal Dreaming. So, yung marami ako yung pangalan yan, yung 1,000 Wishes. Ayan. Tapos yung mga sold. Thank you Lord, kasi meron akong sales kahit papano. Ang dami actually bumili ng t-shirt sa akin. Ayan, oh. T-shirt ng Tommy. Ayan. Gawa tayo ng kape. And by the way pala mga kalalabs, sa mga interested po na magpasabay ng magpo-post pa rin po ako sa Facebook page ko ng Costco pasabay kasi magshi-ship ako ng box. And sayang naman kung meron kayong mga gustong ipabili dito sa Canada na items, follow nyo lang po ako sa Hey It's Faye Facebook page. Doon ko po isasabihin sa inyo yung mga price. So, may mga nagtatanong, bakit hindi po kayo naglalagay ng price? Naglalagay ako sa mga Costco items ng mga price, yung mga vitamins, mga ganyan. And magpo-post na rin ako ng mga chocolates, mga pagkain, ganyan. Kasi right now, nakafocus muna ako sa outlet kasi marami akong pa-order doon. So, yun lang muna yung ginagawa ko. Pero sa mga susunod na araw, magpo-post ako ng Canada, ng Costco items at saka yung iba pa na makikita ko na pwedeng ibenta. Hindi kami naglalagay ng price kasi ang ang sagot diyan is iba-iba po kasi yung price. Like example, sale ngayon, kunyari yung vitamins, sale siya ng 1,000, 1 week yon. And the next day, hindi na siya sale. Kaya hindi po kami naglalagay ng price. Yun po yung reason ko ha. Kasi pag sinabi ko, nagkakamali nga ako kasi minsan nilalagay ko yung price. And then mamaya may mga nagtatanong, tulad nung MK wallet. So, nabenta ko siya ng 3,200. Pero ngayon, hindi na siya 3,200. So, tumatagal lang siya ng 1 week, ganyan. Tapos, iba na naman yung sale. Kaya, pag may nagtanong sa akin, akala ko ba ganito, ganyan. So, yun yung yung mistake ko na dapat hindi ako naglalagay ng price, hindi rin ako nagsasabi ng price. So, kahit sino or may mga seller na hindi talaga sila naglalagay ng price kasi nga, as what I said, the reason why is because iba-iba yung price every week. And pag sinabi namin, ito 1,000 lang, tapos the next day 1,500 na, may mga client or customer na iba-iba naman yung nyo, so hindi natin alam. May mga nagagalit, merong okay lang, understanding, pero most of the time, naguguluhan sila sa price. So, much better na hindi maglagay ng price. So, nagme-message naman kami right away or ako. So, pag nagtanong kayo ng price, sinasabi ko siya sa inyo kaagad. Hindi naman ako I try my best na mag-answer. And, yeah, oh my God, alam niyo ba mga kalalabs, sa 3 days na nag-start ako, I think July 3, tapos, sa morning, pagising ko sa umaga, meron akong 100 messages na sinasagot. Nag-i-invoice pa ako, nagpo-post pa ako, and I love it. Parang nagkaroon ako ng parang may something to do, 'di ba? So for ko siya yung
hobby ko siya, tapos kumikita pa ako kahit papaano ng maliit. So, okay din siya kasi may iba akong ginagawa bukod sa may trabaho ko dito sa bahay, luto, grocery. Ngayon, meron pa akong work, nagsasagot lang ako ng sagot ng email. Tapos, after that, sa pasabay naman ako. So, parang yung workaholic kong katawan, ah, before, bumalik siya. Kasi, ilang ano din ako na bahay lang ako, grocery, dito lang talaga ako sa bahay. Pero now, I have a lot of things to do. So, parang, sabi ko, ay, nakaka-enjoy kasi bumalik yung pagka-workaholic ko. And sa totoo lang, kahit ang trabaho ko isa bahay lang, like, email, tapos dito lang, tapos sa grocery, nakakapagod din yun. Pero ngayon, mas nakakapagod siya. Pero, worth it naman. Kasi nai-enjoy ko siya. Di ba pag nai-enjoy mo yung isang bagay, hindi mo ma-feel na nakakapagod siya. Mararamdaman mo lang paggabi, yung parang, parang ako nabugbog, parang ganun. Pero no complain, at least meron tayong ibang ginagawa, and I am super happy. So, air cargo po ako, LBC, yung i-ship ko mamaya. Sobrang dami nag-order ng MK Wallet. I guess kasi yung price na binigay ko is mura. Like, konti lang yung tubo ko. At least meron akong 'di ba, konting tubo kaysa sa wala. Okay, gawa lang ako saglit ng kape. Coffee time. Coffee time. Work, work, work. At na tayo, prepare ko na tong mga items na i-ship ko. Ayan, madali na lang to. May napanood pala akong video kanina, mga kalalabs, kasi sabi niya, 3 hours daw siyang nag-live sa isang outlet, sa isang brand. Ni isa daw wala siyang nabenta doon sa 3 hours na yon. So, nag-share siya ng struggle about yung sa walang benta, like, papasok ka sa isang shop, tapos magla-live ka ng 3 hours, na wala kang bayad kasi nga wala ngang bumili. So, hindi ko alam sa live selling, no, pero hindi talaga ako nagla-live. May mga nagtatanong din sa akin, kailan daw ako magla-live selling? Hindi ako nagla-live kasi meron akong tinanong na isang brand sa outlet na sabi ko, can I take a video? Tapos sabi nila, basta video lang and make sure na ikaw lang yung makukunan, na walang ibang tao, tapos yung items lang. So, yun naman yung ginawa ko. Tapos, ang sabi nila, live selling is not allowed. Sabi ko, ay, ganun ba? And wala naman talaga akong plan na mag-live selling talaga. Ang plan ko lang talaga is pag may sale, magbe-video ako, tapos tatanungin ko sila kung kailan mag-e-end yung sale para alam ko yung price ko is mag-stay ng ganong katagal din kung ano yung sale nila. Sale date ends, alam niyo yun? So, kunwari, August 1, kailan mag-e-end yung sales nila. Sabihin nila, August 6, ganyan. So, hanggang August 5 lang ako magbibigay ng price na yon. Alam niyo yon? So, pre-order kasi ako, hindi ako yung nag-i-stock ng items. Depende kung ano yung gusto kong i-stock na alam ko, mabebenta siya. So, tulad ng Bath and Body Works, wala pong may order niyan. Ilang piraso yan. And pinost ko lang siya. And sa awa ng Diyos, some of them, most of them is nasold naman siya. So, itong mga pabango, wala naman problema. Kasi bumili lang talaga ako kasi alam ko may mga bibili. Pero yung mga wallet, mga bag, wala pa ako dun sa point na pwede akong mag on hand kasi alam niyo yun, wala akong ganong kalaking pera na ilalagay. So you never know, one day, 'di ba, magkaroon ako ng mga yung on hand items. Pero right now kasi more on pre-order lang talaga ako para sure na may bibili. So sabi ko ay ganun po talaga kahirap mag online selling or maging online seller kasi nga hindi araw-araw Pasko, 'di ba? Meron minsan ang sale mo sa isang araw isa lang or sometimes pag nag-post ka ng ang dami-dami tapos sa isang araw wala man lang nag-mine, yung puros tanong-tanong lang pero walang nag-mine. Hindi naman lahat ng tao laging may datong, 'di ba? So, ayun. So, yeah, like tiyaga-tiyaga lang talaga siya. And ako talaga sobrang nagulat ako na nag-post ako tapos marami kaagad akong sale. Sa isang araw siguro umabot ng akala ko isa dalawa lang yung mabebenta ko pero sa awa nga ng Diyos, sa isang araw may maswerte na ako diyan kung meron akong isa. So, may sale ako ng isa. Sabi ko,
nakaka-happy. Yun na yun. Tapos pag sumunod ng 2, 3, ganyan, o 'di ba? So, grateful talaga ako na kahit papaano na kaka-start ko lang is meron akong ano, sales, 'di ba? So, yeah, tiyaga-tiyaga lang no mga kalalabs. And may nagsabi nga sa akin na, post ka lang ng post, sabi niya sa akin, advice siya ng advice sa akin na, post ka lang ng post, kahit ano dyan ibenta mo, merong bibili. So, yeah. So, maraming salamat po ulit. Wala lang, na-share ko lang sa inyo kasi napanood ko siya, 3 hours siya nag-live, tapos, yun, wala daw siyang, nabenta kahit na isa. Sa live selling din naman po, no, mga kalalabs, nabanggit ko na to before kasi ito din yung isa sa mga struggle ng mga online seller. Yung mga pag nag-live ka, tapos maraming nagmamine, tapos pag sinend mo na syempre yung minay nyo, binibili na po namin yan. Example, pag nag-live ako, isang wallet, tapos pamine, ganyan, nag-mine kayo, nilagay ko yung name. Tapos, pag na-mine kayo ng nag-mine kayo ng nag-mine, tapos, syempre, after ng live selling, i-invoice namin kayo, ilan, kung magkano yung babayaran nyo. Pag na-invoice na kayo, hindi na kayo nagsisend na lang kayo, hindi na kayo nagre-reply. So, marami pong join minor ba yun? Joy minor. Marami pong ganyan, kasi meron din ako mga napanood na live selling na, merong nag-mine ng 10, tapos, pagdating ng wala na, sinin na lang. Like, hindi na kinuha yung items. Kaya ako talaga, kahit yung parang, sabi ko, mahirap naman na mag-ask ng down payment. Kasi may maraming tao na natatakot magtiwala din. Baka, paano kung naka-scam kayo, ganyan. Ganon din kaming mga online seller. Paano kung hindi kayo nagbayad? Parang same tayo na nararamdaman. So, i-make sure nyo lang na yung pagbibilhan nyo is talagang, alam mo yon, totoong tao, like hindi kayo lulukohin kasi sa totoo lang, ang dami po manluloko ngayon. Kaya hindi ko rin po masisisi yung mga tao na takot magtiwala. Kasi pag nag-ask po ako ng down payment, paano kung ganito, ganyan? Ang daming question. So, pag may doubt na po kayo at pag hindi po kayo komportable na bumili, wag na lang po kayong bumili. Parang ganon, parang pag-isipan nyo po munang mabuti, no? Kasi syempre, pera nyo yan, 'di ba? So, ako naintindihan ko yung mga tao. Tulad nung naka-chat ko kagabi. Sabi niya, anong warranty na ganito ganyan? Anong warranty na makukuha ko yung items ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, pa-check na lang po ng page ko, ma'am. Sabi ko gano'n. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na, ma'am, mabait po ako, mapagkakatiwalaan po ako, ganyan. Parang sabi ko, hindi ko sinasabi yung words na yun. Parang pag sinabi ko yun, baka mamaya, scammer to. Kasi 'di ba madalas may mga gano'n, yung mabait po ako, mapagkakatiwalaan po ako. Hindi mo na kailangan sabihin 'yun. 'Pag online seller ka, 'pag hindi talaga sila sure na bibili sila sa'yo, sabihin mo, baka mamaya scammer. Kasi meron na nagsabi sa akin, baka scam ka, sabing gano'n sa akin. Sabihin ko na lang, pa-check na lang po ng Facebook page, sabi ko, or yung page ko para ma-sure kayo. So hindi ako namimilit kasi kung bibili po kayo at sure kayo, bili kayo. Pero pag hindi kayo komportable, hindi ko rin po kayo pipilitin. I just wait until you, alam mo yun, find out na okay ako, na ganyan-ganyan. Sabi ko na lang, ma'am, pakicheck na lang po yung Facebook page ko. Sabi ko gano'n. Hindi ako namimilit. Like, hindi ako sabi, ay ma'am, totoo po ako. Ganyan, hindi po ako scammer, bumili na kayo. Namilit, no? Hindi ako namimilit. Basta kung bibili ka, bibili ka. Kung hindi, hindi, okay lang din. Basta ang alam ko, kung ano yung nararamdaman mo, valid yan. Kung natatakot kang magtiwala sa online, na bumili sa online, valid po yan. Kasi ang dami na nga scammer ngayon, di ba? So, ubusin ko lang saglit tong natira kong kape. And then, maliligo na rin. Gagawan ko muna ng breakfast si Papa Dim. Kasi kahapon, holiday po dito. So, today, may pasok na. So, yeah, kape pa ulit. And then, ligo. And then, ship. Ready na tayong mag-ship, mga kalalabs. Mag-shoes na lang. Hindi ko naman alam. May lagayan kami ng ng sapatos dito. Yung mga sapatos nakakalat dito sa harap ng naman, yung mga kasama ko talaga. Hindi ko na talaga alam ang aking gagawin sa kanila, besh. Mga sapatos, andyan lang sa hindi nila nilalagay sa lagayan. So, we got that. Perfect.
good, we're good. There. Okay, perfect. Ida-drop off lang ako ni Papa Dib doon sa pagsishipan ko ng items. It's LBC. And then, papasok siya ng office kasi Tuesday today, as what I said earlier, may pasok siya. Tapos, babalik siya, pipick upin niya si Nicole. May dental appointment si Nicole. Mamayang 12 yata. So, 11:30 babalik din si Papa Dib dito. So, yeah, we're good. And then, mamaya, shipping ako Canada Post. So, mamaya yung isa. Are we ready? Let's go! Bahay na ako mga kalalabs. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. So, dinrap off ako ni Papa Dib sa may LBC. Tapos, after ko na-ship yung mga items, bumuwi ako dito sa bahay. Binalikan ko yung dalawang items para i-ship siya sa Canada Post. And then, after Canada Post, grocery, bumili lang ako ng ingredients para sa aking pa-dinner. Kasi bago tayo umalis ulit, pupunta ako ng outlet kasi meron pa akong pipick upin ng mga orders and of course, I need to post some items kung merong mga good deals. So, yun yung gagawin natin. Magluluto muna ako ng adobo kasi na-miss ko ang adobo. Sabi ko, ay, deserve nating mag-adobo today. Kain pala tayo mga kalalabs. I think si Papa, Lab? Are you still full? Oh, okay. Kasi kanina, kumain pala sila ni Nicole. Nag-burger daw sila. So, which one? The adobo. Oh, the adobo I made? Oh, yeah. Okay. I mean, I'm not eating it right now, but... What is this, Lab? What did you bring? Burger or sausage roll? He bought a sausage roll. Kasi sabi niya sa akin kanina, Babe, do you want something? Sausage roll, sabi niya. Sabi ko, oh, ang bigat naman nito. Mabigat siya, bish. Mabigat naman to. It smells good, ha? How many pieces did you buy? Okay. Okay. Hindi ko to kakainin. Kakainin ko yung yung niluto adobo. Kasi yun naman yung gusto kong kainin. Let's eat. The adobo. Ay, okay. Kain tayo mga kalayabs. Kain tayo ng adobo. Yung adobong Itong adobo ko, siya. Pangalan nito. Ay, na-turn on ko ba yung aking Ayun. Yung adobo ko is foreigner. Hindi siya makulay na soy sauce. Kasi yung soy sauce ko, Silver Swan. Hindi ko talaga bet yung Silver Swan. Mas gusto ko yung Dato Puti. Mas bet ko yung Dato Puti. Parang iba yung lasa ng Dato Puti sa sa Silver Swan. Mas bet ko yun. Kain tayo mga kalalabs. Ayan, may patatas ako dyan. Hindi ko alam kung magra-rice ba ako or what. Wag na lang ako mag-rice. May patatas naman. Kain tayo. Ay, buhay. Okay. Anyway, I'll be ending my vlog na rin mga kalalabs. Yun na po yung vlog natin. And sana po ay na-enjoy nyo yung aking pasilip, pa-life update, nabubulol, pa-life update ko sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi ako masyadong active, no? Kasi vlogging, work, pasabay, trabaho sa bahay, sobrang dami. Like, sanga-sanga na. So, kung hindi man ako makapag-update dito sa vlog, I will try my best na once a week mag-upload ako para makita nyo kami sa vlog, no? So, again, maraming salamat po sa pagsuporta at laging paghintay sa ating vlog. Maraming salamat po. Good night. Bye-bye.